Pangmalupitan ba na cruiser bike ang hinahanap mo? Yung pwedeng maging automatic at pwede ring maging manual pero wala na rito yung kanyang kambyo. Manual pero wala na sa paa yung kambyo? Paano nangyari yun? Panoorin mo ang video na ito. Ito po pala ang Honda Rebel 1100. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ang porma po ng dating nito pong Honda Rebel 1100. Ang pogi po ng kanyang tindigan. Ito pong kanyang main headlight ay rounded shape po ito. At kung inyong mapapansin, nagkaroon po siya ng 4 na bilog sa gitna dahil naka-projector lights na po ito pong kanyang high beam at low beam. At meron pa po siyang mga nakapalibot rito na daytime running light. At naka-pop up naman po ito pong kanyang mga bilugan na LED na turn signals. At ito pong kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng preload adjustable 43mm cartridge style po yan. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper with ABS na po ito. Black color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 130/70-18. At ito po ay naka-tubeless na. Naka fully digital meter panel display po ito at ito po ay naka naked handlebar. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong plus button at negative button. So para po sa mga magtatanong kung para saan, ito po kasing cruiser bike na ito ay naka dual clutch transmission. Meaning to say, ay pwede po itong maging manual at automatic. So nandito po sa kabila, ito pong kanyang selector button. Once po na pinindot mo ito, ang lalabas po rito po sa kanyang meter panel display ay drive. Kapag naka-drive mode po ito, yun po yung kanyang automatic. Once po na sinelect mo ulit to, ang lalabas naman po rito sa digital display ay manual, yun na po yung manual. Dito mo na po gagamitin ito pong plus at minus selector. So dito ka na po magdadagdag at dito ka po magbabawas. So mayroon po itong 6-speed manual transmission. At kung babalik ka naman sa neutral kapag naka-manual ka, pindutin mo lang itong neutral. O di ba? Nakakamangha. Ito pong cruiser bike na ito, no? Pwedeng maging manual, pwede ring maging automatic. Balik tayo rito sa kanyang mga button selectors. Mayroon po itong passing light, high beam and low beam, mode selector, nandito yung kanyang horn at turn signals button. Meron po siyang additional navigation button dito para po rito sa kanyang meter panel display. At mayroon po siyang reserve at set button para naman po ito rito po sa kanyang cruise control. So ito ay dadagdag ko lang po para sa mga hindi pa nakakaalam. Pwede ka pong mag-set dito ng designated na bilis na gusto mo. Kung halimbawa ang gusto mong takbo lang ay 100 km/h, pwede mo po yang i-reserve at i-set. Para yun po yung kanyang maintain na takbo, di ba? For more comfortable riding, pwede kang mag-set ng bilis na gusto mo. Yun ang kagandahan po nito pong cruise control. At mayroon po itong engine kill switch, nandito yung kanyang electric starter, at yung kanyang hazard button. Black color po, ito pong kanyang mga handle grip, at bilugan naman po, ito pong kanyang mga side mirrors. At mayroon po itong park brake lock. At ito pong kanyang fuel tank, ayan oh. Napakalaki no, napakabrusko ng pagkaka-design nitong kanyang fuel tank at may nakalagay naman po rito na Honda decal. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 13.6 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 20 km per liter. Ito pong kanyang upuan, bilog po yung hugis nito at combination po ito ng gray at black. At separated po pala ito pong kanyang back rider seat. At mayroon pa po siya ritong belt na pwede pong hawakan ng ating angkas. At rounded shape naman po ito pong kanyang metal na body frame. Kitang-kita natin hanggang rito sa bandang gitna. At may nakalagay naman po rito sa kanyang side profile na 1100 dahil yan po yung kanyang engine displacement. At ito naman pong kanyang ignition ay located po rito sa baba ng kanyang tangke. Ito po ay gumagamit ng mechanical key. At ang Honda Rebel 1100 po ay meron po itong seat height na 699mm. At mayroon naman po itong ground clearance na 120mm. Ngayon naman po ay sasakyan natin ito pong cruiser bike na ito para may pakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. May kababaan po pala.
ito pong ating cruiser bike na ito, no, very friendly user. Dahil alam nyo po ba sa tansya ko ay kayang-kaya po itong maabot ng mga 411 and above, o di ba? Okay na okay. Makikita nyo naman po sa anggulo ng aking paa, no, hindi po siya tuwid na tuwid. At para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Very comfortable po ito para po sa mga kagaya ko na 5'6" in height. At siya nga po pala, para po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas dito pong Honda Rebel 1100 ay maaari nyo po akong i-PM at i-message. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover, o kaya helmet, at kung nagustuhan nyo din po, ito pong aking suot na dekalidad riding jersey ngayon, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At ito pong ating pillion step para sa ating rider at back rider ay diecast na po ito. Diecast din po ito pong kanyang side stand. Ito pong cruiser bike na ito ay wala po itong center stand dahil mabibigat na po ito pong mga big bike na ito. At ito pong kanyang rear shock absorber ay gumagamit po ito ng preload adjustable twin piggyback rear suspension. Showa brand po yan. At metal naman po na tubular, ito pong kanyang swing arm. At ito po ay naka-chain drive. Mayroon din po itong chain protector. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Pahaba po pala ito pong kanyang LED na brake light. Habang bilugan naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Meron po itong plate light at meron po itong light reflector dito sa likuran. At nandirito naman po ito pong kanyang metal plate holder. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper. With ABS na rin po ito. Black color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 180 by 65-16 at ito po ay naka-tubeless na. Itim po ang kulay nito pong kanyang pipe at nagkaroon po siya rito ng head protection guard, habang chrome color naman po ito pong kanyang tip at mayroon po itong dual exhaust. At ito pong kanyang side profile nito pong kanyang engine, black color po ito. At may makikita po tayo rito sa bandang ibaba na nakalagay na badge na dual clutch transmission. At itim naman po ang kulay nito pong kanyang metal foot brake. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 1083 cubic centimeter engine displacement, naka-parallel twin with 270 crank-in unicam, naka-single overhead cam, 4-stroke with 8 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 64 kW at 7,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 98 Nm at 4,750 RPM. At ang presyo po ng Honda Rebel 1100 DCT ay nagkakahalaga po ito ng 665,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 199,500 pesos. At meron po itong monthly installment na 25,731 pesos sa loob ng 3 taon.